Ikaw yan eh, hindi ka matalino eh. Pero ito na, sabi ko naman, ang ICC, pinagbintangan lang ako, nagpatay ako ng mga ano, mag-inihulog ako sa helicopter, wala nga makakita noon, walang witness. You know, I'm telling you this, in law, in accordance with the law, it's not about what you know, it's about what you can prove in the court. But now they have nothing to prove in the court. The people are here speaking for the truth. Kasi mga korte, ito pa pinaka-worst. Ito ng korte dapat. Court na yan eh. Saan na ngayon ang mukha ng korte? Saan na ngayon ang kredibilidad ng korte? Na sila pang bumaliktad. Pwede ba yun? Ay nako. Eh kung hindi pwede yun, dapat hindi na aabutan si Marcos ng election next year eh. Pa-impeach na natin yan. Okay, tanungin ko kayo. Kayo, isa. Isang case lang ipapile natin. Republic of the Philippines versus one person. Ano ang i-file natin na kaso? Wag ako, baka titirahin ako. Sabihin niyo! Ano? Hindi. As I told you, it's not about what you know, it's about what you can prove in the court. But what we can prove, if we don't have evidence, we have to challenge him. Drug test here! Bakit ayaw niya magpa-drug test? Sabi niya. Bongbong, President Bongbong, anong gawin natin sa mga drug na hindi? Babahala kayo, tuloy-tuloy lang kayo dyan. Basta kami, tuloy-tuloy lang kayo. Baka aapuntan din kayo namin. You know, President Marcos, what can you say about the interview nila? Ang interview nila, sabi nila, the narrative of kumpiyansa kami sa alyansang ito dahil ang ito si Manny Pacquiao ng Bukidnon, ito sa Karangani pa si Manny Pacquiao. Itong Gobernador Bong Revilla, ito si Erwin Tulfo, Laking Davao. Ay naku, gusto niya ng presidente na antahan ko na lang kaya kayo muna. Okay lang. Inom muna ng tubig muna. Marami pa tayong speakers ha. After nito, speakers na naman, tapos ako na naman. Tapos kinabukasan, ako na lang walang boses, kayo okay pa. Malayo pang lumipad pa ako ha. Wala akong sponsorship, hindi ako bayad. Pero may ticket na ako. Amin na din. Kaya thank you, Tizay, for inviting me here. Thank you very much. Alright, here's another one. Layabag ang gitara ko, marang si Bongbong Marcos po. I never said na mag-Marcos ako. Pag naglakaw uli yan, bahala kayo. Ito original composition ko para kay tatay. Masakit yung daliri ko para sa daliri. Ito na. Sa nagbibigay ng sticker ko, salamat na. Sinulat ko itong katang to noong 2016 pag panalo agad ni tatay. At hindi ko inasahan na kakantahin ko dito sa harap ng mga tao na ganito po ang kalagayan ni tatay. Isang pasasalamat para sa kanya. Pa-effects muna mga pare. Kaibigan, kababayan, kamusta ang bayan ko? Sinilangan. Siya'y bumangon, palikes ng mga cellphones ng dahan-dahan. Mula pagkalugmok dahil sa mga kagaguhan. Ang dami mong minamatrato ng mga adik na nasa kanto. Kayo na saan ng mga abusado? Andun sa kulungan ng iba'y saminteryo. Salamat sa'yo! Salamat sa'yo, Tatay Digong. Inayos mo ang bayan, pinalawak mo ang aming daan patungo sa kinabukasan. Salamat sa'yo!
Salamat sa'yo, Tatay Digong, kabataan ulit na buhayan. Ngayon lang namin nararamdaman, pinuot na kabatuhan. Ipauli na ang among tatay, uli na tayo. Isig kang isa kang buhay na bayani. Mabuhay si Tatay Digong! Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-charge na kayo. Okay, thank you very much. Ako'y babalik mamaya. Okay, tawagin yung partner natin. Thank you, thank you. Mula sa Sarangani, palakpakan po natin muli! Before Si that, Tatay Digong! pasalamatan ko yung OFW sa pag-invite sa akin and then pa din President at Jaya Sedo. Mabuhay ang OFW! Mabuhay tayong lahat ng Pilipino! God bless! Stay po tayo, walang gulo ha. Kasi pag nagkagulo, talo tayo. Ha? Pag mag-declare ng martial law, walang eleksyon. Utang ina ninyo. Ayos! Okay, palakpakan po ulit natin, Sarangani! Ngayon naman po, tawagan po natin ang isa nating kababayan, simpleng tao lamang ito. No? Biktima rin po ito, muntik na po itong kinidnap din ng ICC. Nandito po siya para ibahagi ang kanyang karanasan, ang kanyang pangamba, ang kanyang takot. Hanggang ngayon, may takot pa din. Palakpakan po natin ang ating kasama, si Ma'am Rosel Anonas. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kamaisog, mga kababayan kong Pilipino. Nagsasabi ako sa inyo ngayon na hindi si Tatay Digong ang naunang dinala sa ibang bansa at binigyan ng warrant of arrest ng ating Pangulong Marcos ngayon. Kami, nandito ang papel, kami 4 na Pilipino, puro OFW, pinailan kami nang hindi namin alam kung totoo na Interpol Red Notice. Ito nangyari totoo November 21, 2024. Dumating ang mga tao ni Torre sa office ng Prosecutor Makati. Hinuhuli ako. 7 kalalakihan na wala, hindi naka-uniform. Sabi nila meron akong red notice at kailangan akong ipadala sa Hague or sa UAE. Kaya ngayon, lumabas lang ako sa inyo para sabihin na kaya nilang gawin kahit kanino, sa inyo, sa akin, sa pamilya ninyong OFW, na maglagay ng red notice na yan. Hindi natin alam kung ito ay totoo o anuman. Ang sinasabi ko dito, kinuha nila ako, pinala sa krame sa opisina ni Torre. 7 araw nandun ako sa kanyang opisina, naghihintay ng kasagutan bakit ako nandoon. Humingi na ako ng tulong kung kani-kanino. Dumating ang 2 PAW na lawyers at sinabi, hindi ka dapat nandyan. Dahil ang Interpol Red Notice ay hindi warrant of arrest na katanggap-tanggap sa ating saligang batas. Di ba? Kaya mga kababayan, huwag kayong magtaka na si Tatay, akala ninyo si Tatay lang ang kaya nilang gawin ng ganyan. Hindi. Marami na kaming sinampol. Kayong mga kapulisan, baka hindi nyo alam. Ang pagdurusan ng mga kababayan nating pinagbibintangan katulad ni Tatay Digong. Si Tatay Digong na dating former ating president, nadala nga doon, paano pa tayo, ikaw, ako, ang ating mga anak, ang ating mga magulang, na wala tayong kalaban-laban, walang pambayad ng abogado. Ikukulong lang tayo basta-basta. Hindi ako tumayo dito para maging sikat. Gusto ko nang sabihin sa inyo na ang Interpol Red Notice na photocopy ay kaya nilang ilabas at sabihin, ikaw, halika rito. Ikukulong kita rito, ipapadala kita ng Hague, ipapadala kita ng Dubai, nang wala sa ating saligang batas. Manot pat meron tayong saligang batas para sila pa rin ang matupad. Sino pa sila? Sino ba yung mga pulis na yan? Wala! Sila ay implementor lang ng batas. Hindi sila batas! Si Marcos ba ang batas? Hindi! Sino ang batas? Dahil panindigan niyo yan. Huwag tayong umalis dito na hindi natin nasasabi ang ating mga damdamin, ang ating saloobin.
Dahil kahit ang mga pulis na kasama ko doon, nagngingit-ngit ang kalooban. Ngunit sa dahil lang sila ay mga mabababang rangko, wala silang magawa. Sa kamay nito mga ulupong na walang kabusugang mga general. At sino ang isa na yon? Ang hindi mga namumulat, mamulat kayo ngayon. Ito ang katotohanan. Ito ang nangyayari sa panahon ni Marcos. Huwag kayong pumayag. Huwag tayong pumayag. Manindigan tayo sa ating konstitusyon. Hindi po pwedeng sila ang maging batas. Lahat tayo dapat sumunod doon. Dahil ginawa ang konstitusyon para sa Pilipino, para sa Pilipinas. Hindi po pwedeng kung gusto nila dadalhin lang nila Quran. Hinuli nila ako nang walang basa-basa ng aking karapatan. Na walang human rights. Sabi ko, nasaan ang aking due process? Hindi ko alam kung totoo ang sinasabi niyan. Hindi ko alam kanino nang galing yan. Walang sabi-sabi. 7 araw na nandun ako. Para akong kawawa. Nakahiga ako sa sahig. Ganyan ang gagawin nila sa inyo pag nagkaroon kayo ng ganito. Nang hindi nyo alam. Nang dahil lang sa gusto nila kayong kunin. Sino man sa atin kayang gawin. Lumabas ako ngayon para kayo ay alalahanan. Huwag tayong papayag dahil kahit kinino kaya nilang gawin ito. Manindigan sa ating karapatan. Maraming salamat.